Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Ipinakilala ko si Ron sa mga magulang ko. Ang itay ko ay nagustuhan niya si Ron para sa akin. Pero si inay ay tutol at sinabing palikero raw si Ron dahil may kaya at sigurado na maraming babae ang papatol sa kanya. Kaya hindi ko pa sinasagot kahit kinukulit niya ako. Minsan, na may pinuntahan kaming okasyon, ay dumaan kami sa bahay nila. Bakit pa tayo dumaan dito sa bahay ninyo? Gabi na. Sana, inihatid mo na ako. Sigurado na hinahanap na ako eh. Huwag kang mag-alala. Sandali lang naman tayo. Kukunin ko lang yung pasalubong natin para sa mga magulang mo at nang hindi ka pagalitan. Kahit walang pasalubong, basta uuwi ako. Wala naman silang sinasabi. Sana, ihatid mo na ako. Pag ginagabi ako at may pinuntan tayo na okasyon o kaya sinasama mo akong kumain sa labas, hindi naman sila nagkakalit. Basta, halika muna sa loob. Huwag kang matakot dahil may mga kasama ako na kasambahay namin. Halika, pumasok na tayo. Sige na nga. Ha? Bakit mo pa isinarado ang pinto? Di ba may kukunin ka lang? Parang natatakot tuloy ako. Sige na, kunin mo na sandali at ihatid mo na ako. Mia, hayaan mo na yakapin kita para hindi ka matakot. Ron, wag. Wag mong gawin ito sa akin. Pakiusap. Ihatid mo na Mia, ako. pagbigyan mo ako at hindi kita pababayaan. Ano? Ron? Wag. Ano ba itong nadarama ko? Parang gusto kang ginagawa niya. Nag-iinit na ako kung katawan. Mia. Ron. Mia. Ron. Gabi na. Hindi pa rin umuwi ni Mia. Aba, lagi na lang ganito na ginagamit si Mia. Ano bang sabihin? Lagi silang kumakain sa labas? Inako, dapat nang pagsabihan ang Ron na yun baka samantalay niyang pagkakataon. Bigla kong kinabahan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ako, wag naman sanang magkatotoo ang kutob ko. Baka ginawa na ng masama si Mia ng Ron na yon. Sana naman, wag siyang lukuhin. Kundi mapapasubong itay niya pag umante. Sana maisipan na ni Mia umuwi para malaman ko na walang masamang nangyari sa kanya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Ron, ano ba itong ginawa mo sa akin? Kinuha mo ng aking pagkababae. Sana panugutan mo ko. Oo, Mia. Huwag kang mag-alala. Kaya ginawa ko ito para
magpakasal ka sa akin. Kung ganon, sumama ka sa akin na umuwi sa amin at ipagtapat mo sa mga magulang ko na may nangyari na sa atin. Sige, sasamahan kita. Para patunayan ko na ikaw ang gusto kong pakasalan. At sasabihin ko na mamamanhikan na kami kaagad. O sige na, magbihis ka na. At uuwi na tayo para makausap po ang iyong mga magulang. Sana pumayag sila para makasal tayo kaagad. At kung hindi, nakakahiya ang aming pamilya. Huwag kang mag-alala, Mia. Dahil hindi naman kita lolokohin. Ikaw ang mahal ko at gusto kong iharap sa altar at kasama habang buhay. Salamat, Ron. Mahal na mahal din kita eh. At ikaw ang unang lalaki na minahal ko. At gustong kapiling habang buhay. Inay na lang ang tatawag ko sa inyo. At may sasabihin po ako. Kasi may nangyari na sa amin ni Mia. Pero pagkakasalan ko po siya. At mamamanhikan kami sa susunod na araw. Para pag-usapan ang aming pagpapakasal. Ha? Ay kailangan talaga na panagutan mo ang aming anak. Dahil magagalit ang kanyang itay. Gusto ko lang na pakasal siya sa akin. Kaya pinilit ko na may mangyari sa amin. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sa bagay, kinausap mo na ako. At ipaparating ko sa itay ni Mia na kayo ay mamamanhikan sa susunod na araw. At may hihilingin sana ako sa iyo ron. Sana maayos ang bahay namin bago ang kasal ninyo para naman hindi nakakahiya sa mga bisita. Opo yan ay. Ano man ang gusto nyo na mangyari ay tutuparin ko. At sa lalong madaling panahon ay ipapaayos at ipapadugtungan ko ang iyong bahay para magkasyang mga bisita natin. Mabuti naman. Kung hindi ka mahirap kausap para magkasundo tayo at sana mahalin mo ang aming anak gaya ng pagmamahal namin sa kanya. Kung pwede lang ay hindi pa sana mag-aasawa eh. Pero may nangyari na sa inyo. Kaya dapat lang na magpakasal na kayo. Opo, inay. Talagang nakahanda po akong pakasalan si Mia. Dahil mahal na mahal ko po siya. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Ron. Huwag mong saktan ang anak namin. Dahil nag-iisa siyang anak. Kaya iniingatan namin siya. Mahal na mahal din namin siya. Dahil hindi niya kami pinababayaan. Huwag po kayong mag-alala, inay. Dahil ako na lang ang magsusuporta sa inyo. Maraming salamat kung ganon. Na pati kami ng mga magulang ni Mia ay magkakaroon ng magandang buhay. Oo naman po, inay. Kung sino man po ang mahal sa buhay ni Mia, kailangan din na mahalin ko at suportahan. Pangako po yan sa inyo, inay. Nako, ang saya talaga ng kasal ni na Ron at Mia, no? Bongga ang handaan at lahat nakakain. Oh, may baon pa silang pauwi. Kaya marami ang nahihinggit dahil may kaya sa buhay ang asawa ni Mia. Baka naman nagyayabang ka dyan at gaganti sa'yo. Ang mga inggitira, baka kung anong gawin sa'yo. Nako, hindi mangyayari yan, Ipang. Dahil mayaman ang manugang natin. Kaya takot silang gumawa ng masama sa atin. At saka, hindi na tayo nilalait ng mga tao. Naging marespeto na sila sa atin. Dahil tignan mo, maayos na ang bahay natin.
kumpleto ang mga kasangkapan natin. At naging donya. At doon tayo kaagad. Tingnan mo yan. Di masaya ka rin. Nang nagkaroon tayo ng malugang na mayaman. Dahil lahat ng gusto nating bilhin at kainin ay mabibili natin. Tama ka dyan, Andong. Natutuwa ako sa magandang kapalaran ng ating anak. Dahil sa biyaya na tinatamasa natin ngayon, naginhawa sa buhay. At magbigay tulong din tayo sa mahirap ang buhay para tuloy-tuloy ang biyaya sa atin. Kailangan nating magpasalamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. At ang ating kahilingan, natupad hawa ng Diyos. Oo nga naman, Andong. Hindi dapat nakalimutan ang pagbibigay ng biyaya sa atin ng Diyos. Dahil ang ating anak, maginhawa na ang ating pamumuhay. At bago tayo pumanaw sa mundo, ay natikman din natin ang masaganang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Parang may gusto kang sabihin. Ano ba yun? Parang alam ko na. Ron, bigla naman na wala akong ginagawa at pinagbakasyon mo ako sa trabaho ko. Mia, may dahilan kung bakit ayaw kong mapagod ka. Ang gusto ko sana, magkaroon na tayo ng anak. Ha? Ganun ba? Kaya lang, pag pumasok ka sa opisina, ay naiinip naman ako dito sa bahay. Yung 3 kasambay lang ang kasama ko. At laging may gawaing bahay na ginagawa ano bang gusto mo? Mamasyal ka? O kaya mag-shopping para malibang ka naman? O kaya puntahan mo yung kaibigan mo doon sa opisina? Ha? Pwede ba akong lumabas? Gusto ko sanang puntahan sina Itay at Inay para kumustahin doon sa bahay namin. Namimiss ko na rin sila Baka wala silang panggastos. O sige, papayagan kitang darawin mo sila at bigyan ng pera. Kumuha ka na lang dyan sa cabinet na pinagtataguan ng panggastos natin. Salamat, Ron. Dahil matagal na yung huling dalawin natin sila. Baka nalulungkot din sila na gaya ko kung di ko sila makita. Sige, ikaw na bahala. Kung gusto mong samahan kanila maghapon at susunduin na lang kita doon. Baka naman gusto mong gamitin ng isang kotse at ipasyal mo sila at bumili ng kanilang mga kailangan. Pero kailangan na may bodyguard ka, ha? Oo nga, no? Ang hirap din ng kalagayan ko ngayon. Hindi ako makalabas na mag-isa. Kahit gusto kong gumala, ay hindi pwede. Baka matiyamban pa ako ng masasamang loob. Dahil sa asawa ako ng isang sikat na negosyante o kaya ng mga niligawan mo noon, di ba? At may sama ng loob nila sa akin. Mia. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y baba. Inay? Kumusta na kayo ni Itay dito? Pasensya na kayo. Dahil hindi po ako makakalabas na mag-isa. Asan po ba si Itay? Nako anak, mula nang magpahinga na sa trabaho, ay laging nasa labas at dasanay ng pakikipagmarites. Pag uwi dito sa bahay, ay nako, ang dami-daming ikinikismes. Naku, imbis na kayo ang nasa labas, ay si Itay ang nakikipagkwentuhan. Hindi ba kayo naiinip dito, Inay, kung wala kayong kausap? Ay, hindi naman. Dahil may pinaglilibangan ako manood ng TV o kaya ay magtugtog ng radyo. At lagi rin akong dinadalaw ng mga kumari ko dito.
Ganun po ba, inay? Mabuti naman kung may pumunta rito naman kumari ninyo para may kakwentuhan kayo at malilibang pa. Oo nga anak, kaya lang, maloho naman sila eh. Ang gusto nilang merienda ay bumili pa sa sikat na fast food, kaya magasto sila. Imbis na biskwit at juice na lang sana. Ano? Hindi bali, inay. Pagbigyan na lang ninyo ang hiling nila para hindi nila sabihin na maramot kayo. Kaya huwag kayong mag-alala. Dadagdagan ko yung perang ibibigay ko sa inyo para may magastos kayo pag may dumadalaw sa inyo tito. Alam mo ba, Mia? Akala ko masaya ang may pera. Yun pala ay may perwisyo rin eh. Akala nila mayaman din kami ng itay mo. Pero sinusuportahan mo rin kami. Binibili ng aming pangangailangan dito sa bahay. Maiintindihan nila kayo, inay. Dahil alam nila na biyenan kayo ni Ron. Kaya pasensyahan na ninyo ang mga nagpipirwisyo kung meron man. Bigyan niyo sila ng konti. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at dinalaw mo ako dito. Baka iba na ang ugali mo ngayon, ha, Madam Mia? Naku, Bes, huwag mo nga akong tawagin ng ganyan. Ako pa rin ito, ang dating kaibigan mo. At hindi ako magbabago ng pagtingin ko na parang kapatid kita. Dahil ikaw naman ang dahilan kung bakit nagbago ang kalagayan ko. Akala ko kasi gaya ka ng naging nobya ni boss na kasama rin namin. Akala mo kung umasta siya na ang asawa ni boss. Pero hindi sila nagtagal dahil mukhang pera siya. Ano? Pero ako, kung ano yung trato natin sa isa't isa, ay ganun pa rin. Hindi ako magbabago. Teka, nandyan na ba sa opisina niya ang asawa ko? Wala siya. Lumabas at may kakausapin daw siya. Pero ewan ko lang, di naman yung sinasabi kung saan pupunta eh. Sabihin mo nga sa akin, Bes, ilang beses ba siyang lumalabas sa isang linggo? Depende. Kung kliyente ang kakausapin, pero mga 4 na beses siyang lumalabas dito. Tapos mo na ba ang trabaho mo? Baka masamahan mo ako na pumunta sa mall. May bibilhin ako. At ililibre na rin kita. Talaga? Ay Oo. nako, yan na ang matagal ko nang hinihintay. Ang maalala ng kaibigan ko. Ang kabutihan ko sa kanya. Sandali lang ha, ililigpit ko ang trabaho ko. Ang swerte mo, Bes. Nakabingwit ka ng matabang isda at pwedeng-pwede na bilhin mo ang lahat ng gusto mo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ron, wala ka bang lakad ngayon? Gusto ko sana na kasama kitang kumain doon sa dati nating kinakainan. Naku, Mia, pasensya ka na. Ikaw na lang at isama mo nang yung kaibigan para naman wala siyang masabi sa'yo na hindi ka na nakakasama. May importante kasi akong lakad, kaya ikaw na ang bahala. Ha? Sige na nga. Gusto ko kasing lumabas dahil naiinip ako dito sa bahay. Mia, sige, pumunta ka lang. Alis na ako, ha? Sige. Hindi niya pinapansin ang paglalambing ko sa kanya. Di kaya noon. Pag may hiniling ako, pinagbibigyan niya ako. Ay, ang hirap naman ito. Laging may ginagawang asawa ko. Busy sa negosyo. Teka, wala kaya siyang ibang ginagawa? Sana'y malaman ko. Ha? Bumalik yata si Ron. Baka may nakalimutan. Sandali lang. Ha? Isang buntis na babae?
maganda't maputi. Sino kaya siya? Pasensya ka na kung nakaistorbo ako sa'yo. Gusto ko lang makausap si Ron. Dahil matagal nang hindi pumupunta sa inuupahan kong apartment. Ano? Sino ka ba? Sabihin mo sa akin. Sino ka? Sino kaya ang babaeng buntis na humarap kay Mia? Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.